Pumasok na sina Fang Ping at Qin Fengqing sa lagusan patungong Magic City Catacombs. Pagkarating nila ay nangalap agad sila ng impormasyon. Tinawag ni Qin Fengqing na guard Zhang ang nagbabantay na lalaki at itinanong kung kamusta na raw ang sitwasyon doon. Naisip ni Fang Ping na maraming araw palang koneksyon si Qin Fengqing, maging ang mga nagbabantay nga raw sa loob ng catacombs ay kilala rin ito. Nilinaw ng nagbabantay na lalaki na hindi raw siya si guard Zhang dahil Liu raw ang kanyang pangalan. Humingi naman ng pasensya si Qin Fengqing at tinanong ulit si guard Liu kung ano raw ang sitwasyon doon. Nadismaya si Fang Ping noong malaman niya na hindi naman pala ito kilala ni Qin Fengqing. Pinaliwanag ni guard Liu na pagkatapos daw umatras ng hukbo ng Heavenly Gate City ay hindi na raw ang mga ito bumalik. Pero lagi pa rin daw ang mga itong nakikipag-ugnayan sa mga taga-Eastern Sunflower City. Mukhang pinapalalim nga raw ng dalawang syudad ang alyansa ng mga ito at may posibilidad din na tuluyan na ang mga itong magsanib puwersa. Nagtanong din si Qin Fengqing kung kamusta naman daw ang Northwest, tinanong niya kung may bago ba raw update sa Westwind City. Tumugon si guard Liu nang wala naman daw kakaibang nangyayari sa Westwind City at gaya pa rin daw ito ng dati. Inoobserbahan nga raw ng kanilang military ang lahat ng mga syudad ng catacombs kaya mapapansin agad nila kapag nagpaplano ang mga ito ng kooperasyon. Nagpasalamat si Qin Fengqing at muling tinawag na guard Zhang ang nagbabantay na lalaki. Nilinaw muli ng nagbabantay na lalaki na Liu nga raw ang kanyang pangalan at hindi Zhang. Binuksan ng ibang mga gwardya ang malaking gate ng Hope City. Dumaan doon sina Fang Ping at Qin Fengqing at sinimulan na nila ang paglalakbay patungo sa kanilang destinasyon. Pinaliwanag ni Qin Fengqing sa ating bida na 500 milya raw ang layo ng Westwind City mula sa hilagang kanluran ng kanilang kampo. Ang target naman daw nila ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Westwind City. Tinanong ni Fang Ping kung bakit papunta raw ng Heavenly Gate City ang daan na kanilang tinatahak gayong wala naman daw doon ang kanilang target. Sinabihan ni Qin Fengqing ng ating bida nang isa nga lang daw itong baguhan kaya mas mabuti na sumunod na lang ito sa kanya. Hindi na nakipagtalo si Fang Ping at agad na sumunod kung saan papunta si Qin Fengqing. Naisip ng ating bida na mukhang sinasamantalang araw ni Qin Fengqing ang sitwasyon nila para maliitin siya nito. Hindi na niya nga raw ito papatulan dahil kailangan niyang mapakinggan ng mabuti ang mga itinuturo nito sa kanya. Habang naglalakbay ay pinaliwanag ni Qin Fengqing na bukod daw sa mga syudad ay marami ring barangay at probinsya sa loob ng catacombs. Mas nakatuon nga lang daw ang atensyon nila sa mga syudad dahil doon naninirahan ang mga catacombs high-ranked martial artist. Ang isang araw probinsya na may mahigit sa 10,000 mamamayan ay maaaring may nakatira rin na ilang high-ranked martial artist. Samantalang sa mga barangay naman daw ay kalimitan ng mga mid-ranked martial artist lang ang pinakamalakas na nagbabantay at naninirahan. Sinabi ni Qin Fengqing na kung gusto nga raw nilang kumita ng malaking halaga ng pera ay mas mabuti na maghanap sila ng isang malaking barangay. Sigurado nga raw siya na may mga malalakas na martial artist din na naninirahan doon at gumagamit ang mga ito ng maraming resources para sa kanilang pagsasanay. Kapag sinwerte nga raw sila ay maaaring makauwi sila na may maraming dala na energy stones. Kung wala man daw silang makitang energy stone ay makakapag-uwi pa rin daw sila ng mga herbs na may mataas na energy concentrations. Pinaliwanag ni Qin Fengqing na ang mga ordinaryong araw na barangay ay puno ng mga mahihinang martial artist. Wala rin daw saysay kung ganoon ang kanilang papasukin dahil wala rin silang makukuha na kanilang mapapakinabangan. May problema man daw sila sa mga taga-catacombs pero hindi nga raw siya interesado na pumatay ng napakaraming tao na walang kalaban-laban. Binanggit ni Qin Fengqing na isa nga rin daw malakas na barangay ang kanilang pupuntahan at may naninirahan nga raw doon na rank 5 martial artist. Hindi raw talaga sila pupunta sa Heavenly Gate City, dumaan lang daw sila doon para malinlang nila ang mga kalaban na maaaring humabol sa kanila. Pinagmasdan ng ating bida ang mga naglalakihang butas na nasa kanilang paligid. Sinabi ni Fang Ping na noong huling pakikipaglaban nga raw nila para protektahan ang Hope City, ay isinakripisyo ng mga matatanda nilang Grandmaster ang sarili ng mga itong buhay para patayin ang mga malalakas na kalaban. Tinanong niya si Qin Fengqing kung dulot nga ba raw ng huling pag-atake ng kanilang mga matatandang Grandmaster ang mga naglalakihang butas na kanilang nakikita. Sumagot si Qin Fengqing at sinabi na tama nga raw ang hinala ng ating bida.
Tinanong ni Fang Ping kung gaano pa ba raw kalaki ang kailangan nilang ilakas para mawakasan na nila ang mga pinuproblema sa loob ng catacombs. Tumugon si Qin Fengqing nang maging si Commander Li at ang kanilang mga rank 9 Grandmaster ay hindi ito mawakasan, marahil ay kailangan pa raw nilang magkaroon ng mga rank 10 martial artist. Nagyakag na si Qin Fengqing at sinabihan ng ating bida na hindi nga raw ito ang lugar para isipin nila ang mga ganoong bagay. Pinagpatuloy na ng dalawa ang kanilang paglalakbay at nilampasan ang mga naglalakihang butas sa kalupaan. Pagkalipas ng ilang oras ay nakarating na sina Fang Ping at Qin Fengqing sa isang masukal na kagubatan. Bigla na lang huminto si Qin Fengqing at sumenya sa ating bida. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung ano raw ang problema. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang tanggalin daw nito ang mga suot nitong damit. Nagtaka si Fang Ping kung bakit siya pinaghuhubad ni Qin Fengqing gayong naroon sila ngayon sa isang hindi pamilyar na lugar. Nag-abot si Qin Fengqing ng isang uri ng damit at sinabihan ng ating bida nang wag na raw itong magsayang ng oras at bilisan na raw nito ang pagpapalit. Tinanong ni Fang Ping kung bakit nila kailangang magpalit ng mga damit na isinusuot ng mga taga-catacombs. Sumagot si Qin Fengqing nang kahit papaano ay kailangan daw nilang magbalat kayo. Kapag sinwerte nga raw sila ay maaaring hindi na sila sugurin ng mga catacombs martial artist kapag natanaw sila ng mga ito mula sa malayo. Maaari rin daw nila ang mga itong masurpresa ng pag-atake kapag hindi sila agad na diskubre. Pinayuhan ni Qin Fengqing ang ating bida nang wag daw nitong isusuot ang ganoong damit kapag malapit ito sa Hope City. May ilang tangangaraw na basta na lang itong susugurin kahit na mga tuwiran pa ito at magbigay ng paliwanag. Namangha si Qin Fengqing nung makita nito na nakasuot ang ating bida ng isang rank 5 leather armor na gawa mula sa isang white-eared beast. Binanggit niya na hindi pa nga raw siya nakakapagsuot ng ganoong kagandang leather armor, at tinanong niya ang ating bida kung maaari niya ba raw itong mahiram ng ilang araw. Sinabihan naman ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wag nga raw itong mangarap na mapapapayag siya nito. Nakiusap si Qin Fengqing nang wag naman daw masungit ang ating bida. Isusuot niya lang daw ng mabilis ang leather armor nito tapos ibabalik niya rin daw agad ito pagkatapos niya itong maisuot. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang tigilan ng araw siya nito. Huminto na rin si Qin Fengqing dahil hindi nga raw tumatalab ang ginagawa niyang pag-arte. Naisip niya na napakamahal nga raw ng D-grade weapon at rank 5 leather armor na pag-aari ng ating bida. Bakit pa nga raw siya magpapakahirap na magnakaw ng mga herbs sa isang hardin kung may mas madaling paraan naman daw pala para yumaman siya agad? Naisip ni Qin Fengqing na kapag nalagay nga raw sa panganib ang buhay ng ating bida ay makikipagkasundo siya na sa kanya lang ito ililigtas kapag ibibigay nito sa kanya ang pag-aari nitong B-grade weapon at rank 5 leather armor. Siguro naman daw ay papayag ito lalo na't marami naman itong pera para bumili ulit ng mga ganoong kagamitan. Inobserbahan ni Fang Ping at Qin Fengqing ang buong katawan ng isa't isa. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang alisin ng araw nito ang dala nitong army backpack dahil kahit nga raw ang isang mangmang ay matutukoy na nagpapanggap lang ito kapag may dala ito na ganoong bagay. Tinanong ni Fang Ping kung paano niya naman daw bibitbitin ang mga makukuha niyang resources nang wala ang kanyang bag. Kakaunti lang naman daw ang kayang hawakan ng kanyang mga kamay. Tinanong ni Fang Ping kung ano daw itong tinatakpan ni Qin Fengqing sa suot nitong pantalon. Tumugon si Qin Fengqing at sinabi na wala lang daw ito. Nainis si Fang Ping noong mapagtanto nito na may nakatahing napakalaking bulsa ang suot na pantalon ni Qin Fengqing. Tinanong niya ito kung bakit hindi ganoong klase ng pantalon ang ibinigay nito sa kanya. Nangatwiran si Qin Fengqing nang paano niya naman daw malalaman na wala palang malaking bulsa ang pantalon ng ating bida. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang wag na nga raw itong magdahilan dahil ito nga raw ang nagbigay sa kanya ng kanyang mga isusuot. Sinabi ni Qin Fengqing na wala rin naman daw inihanda ang ating bida kaya magpasalamat na lang daw ito. Binanggit ni Fang Ping na naghanda naman daw siya ng kanyang bag, pero ipinapatapon nga raw ito sa kanya ni Qin Fengqing. Nangatwiran si Qin Fengqing nang ipinapaalis niya nga lang daw ito dahil maaari sila nitong maipahamak. Napansin ni Qin Fengqing na wala talagang balak ang ating bida na makinig sa kanya. Sinabi niya na lagi nga raw nakikipagtalo sa kanya ang ating bida kaya kalimutan na raw nila ang kanilang usapan na paghahatian nila ang lahat ng kanilang mga makukuha. Tumugon si Fang Ping nang yun na nga rin daw sana ang balak niyang imungkahi.
Inabot na ng pagkagat ng dilim ang paglalakbay ng dalawa. Sa mga sandaling ito ay 15 kilometro na lang ang layo nila sa lugar na balak nilang puntahan. Napalingon si Fang Ping sa kanyang likuran noong tawagin siya ni Qin Fengqing. Sinamantala ni Qin Fengqing ang pagkakataong ito para agad na bunutin at ibulsa ang herb na nasa kanilang unahan. Pagkatapos noon ay umasta siya agad na parang walang nangyari. Napansin pa rin ni Fang Ping ang ginawang pagpulot ni Qin Fengqing, tinanong niya ito kung ano ba raw ang nakuha nito. Tumugon si Qin Fengqing nang wala raw siyang ideya dahil hindi na raw niya ito natingnan ng maayos. Ang alam niya nga lang daw ay naglalaman ito ng enerhiya kaya marahil ay may halaga naman daw ito. Nainis si Fang Ping dahil naisahan siya ni Qin Fengqing sa pagkakataong ito. Naisip ng ating bida na kung ganoon nga raw ang paraan na gusto ni Qin Fengqing ay wag nga raw siya nitong sisisihin kapag sa maruming paraan din siya nakipaglaro. Wala nga raw itong alam na isa rin siyang magaling na treasure hunter. Inobserbahan ni Fang Ping ang kanilang kapaligiran habang ginagamit niya ang kanyang mental strength. Tinanong niya si Qin Fengqing kung ang kagubatan ba raw na ito ay kuta ng mga lobo. Tumugon si Qin Fengqing at sinabi na tama raw ang ating bida. Tinanong ni Fang Ping si Qin Fengqing kung bakit hindi raw nito agad sinabi sa kanya na napakapanganib pala doon. Sumagot si Qin Fengqing nang hindi nga raw siya tanga, kung sinabi niya nga raw agad ito sa ating bida ay baka hindi na nga raw ito sumama sa kanya. Napakalawak rin naman daw ng buong kagubatan kaya hindi sila basta-basta makikita ng mga lobo. Ipinaalam na ni Fang Ping kay Qin Fengqing ang kinalalagyan nilang sitwasyon. Sinabi niya dito na papalapit na sa kanilang direksyon ang isang grupo ng mga lobo. Kumilos agad ang dalawa para agad na makalayo sa kanilang posisyon. Pagkalipas ng ilang segundo ay dumating na ang mga lobo na nakita ni Fang Ping gamit ang kanyang mental strength. Nagalit ang mga dumating na lobo dahil hindi nila inabutan ang kanilang mga target. Sinabi ni Qin Fengqing na kakaunti lang naman daw ang mga lobo na nakakita sa kanila at mga rank 4 lang daw ang mga ito kaya makakaya itong patayin ng ating bida. Tumugon si Fang Ping nang alam niya naman daw ito, pero tumakbo nga raw agad si Qin Fengqing at ayaw niya rin daw na malaman ang buong lugar kung saan siya nakikipaglaban. Nangatwiran si Qin Fengqing na ang ating bida naman daw ang unang tumakbo sa kanila. Naisip ni Qin Fengqing na mas madali pa nga raw pala na makasama si Wang Jinyang kumpara sa ating bida. Hindi niya nga raw mauto ang ating bida na ito na lang ang makipaglaban sa mga demon beast at gumawa ng mga mahihirap na gawain. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang kailangan nga raw nilang mag-usap at baka mapahamak pa siya nang dahil sa kagagawa nito. Simula nga raw ngayon, kapag may mga nakasalubong daw sila na mga rank 4 ay magkasama nila itong papatayin, at kung isa naman daw rank 5 ang kanilang makakalaban ay papatayin pa rin daw nila ito ng magkasama. Kapag tumakbo nga lang daw sila ng tumakbo ay hindi na nila magagawang tumagal. Pumayag si Qin Fengqing at sinabi sa ating bida na hindi rin daw ito maaaring tumakbo at iwan na lang siya ng mag-isa. Naisip ni Qin Fengqing na mukhang nakahanap na nga raw siya ngayon ng kanyang katapat. Nakita ulit sina Fang Ping at Qin Fengqing ng isang grupo ng mga lobo, at sa pagkakataong ito ay hindi na sila tumakbo at agad na nila ang mga itong pinatay. Matagumpay na nakarating ang dalawang pasaway sa lugar na balak nilang pagnakawan. Ipinaalam ni Fang Ping na may mga taong araw na nakatira sa malaking bahay na nasa kanilang ibaba. Sinabi ni Qin Fengqing na mukhang mayaman nga raw ang mga naninirahan doon dahil mayroon ang mga itong energy lamps. Ibig sabihin nga raw noon ay marami rin silang resources na maaaring makuha mula sa loob ng bahay. Ipinaalam ni Fang Ping na may nakikita raw siyang herb garden at nakakaramdam rin daw siya doon ng makapal na level ng enerhiya. Sinabi ni Qin Fengqing na pwede na nga raw silang tumalon sa ibaba, nakawin ang lahat at agad na tumakbo. Tinanong ni Fang Ping kung paano naman daw kapag malalakas na martial artist ang naninirahan sa loob ng bahay. Malaki nga raw ang posibilidad na malalakas ang mga ito lalo na't naninirahan ang mga ito sa liblib na bahagi ng kabundukan. Sinabi ni Qin Fengqing na lakasan naman daw sana ng ating bida ang loob nito. Kapag pinangunahan nga raw ito ng takot ay wala na itong makukuha na kahit na ano. Pinaliwanag ni Fang Ping na hindi naman daw siya natatakot, ayaw niya nga lang daw mamatay sa ganoong lugar. Naisip ng ating bida na hindi naman daw siya masisisi ni Qin Fengqing kung gusto niyang maging maingat, lalo na't napalaban daw siya agad sa mga malalakas na kalaban noong huling beses na pumasok siya sa loob ng catacombs.
Mabuti na nga lang daw at may kasama na siya ngayon kaya hindi siya masyadong nababahala. Iminungkahi ni Fang Ping na bumaba ng araw sila at nang makuha na agad nila ang mga kukunin nilang herbs. Binalaan niya rin si Qin Fengqing nang sumunod daw agad ito sa kanya kapag nagpasya na siyang tumakbo. Sa taas nga raw ng kanyang mental strength ay mabilis niyang madidiskubre kapag malakas ang kanilang mga kalaban. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang ating bida pero nakatalo na agad si Qin Fengqing para magtungo sa ibaba. Naisip ni Fang Ping na mukhang hindi nga raw natatakot si Qin Fengqing sa kamatayan. Agad na nakarating ang dalawa sa pinakabakuran ng pagnanakawan nilang bahay. Namangha sila noong makita nila ang iba't ibang klase ng herbs na nakatanim sa natatanaw nilang hardin. Nakilala ng dalawa ang ilan sa mga nakatanim na herbs. Parehas nilang naisip na yayaman nga raw sila kapag nasaid nila ang lahat ng ito. Naisip ni Fang Ping na mukhang dinala na nga raw doon ng may-ari ng bahay ang lahat ng nagkalat na uri ng herbs kaya wala na silang nakita ni kahit isang piraso sa kanilang dinaanan. Hindi nga raw bababa sa 20 klase ng herbs ang nakatanim sa hardin at mahigit nga raw sa 100 tangkay ang tutal nito. Kapag na-convert na nga raw ito sa academic points ay aabot na ito ng 20,000 points. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang sa kaliwang bahagi raw ito magsimula at doon naman daw siya sa kanan. Pumasok na ng bakod ang dalawa para simulan na ang kanilang pagnanakaw. Pagkapasok nila ay agad na nabasag ang isang kristal na siyang nagsisilbing alarm ng bahay. Nabahala si Qin Fengqing noong mapagtanto nito na may alarm system pala ang pinagnanakawan nilang lugar. Sinabihan ni Fang Ping si Qin Fengqing nang bilisan ng araw nito ang pangunguha ng herbs. Tinanong ni Qin Fengqing kung ilang tao raw ang nararamdaman ng ating bida at kung ano raw ang rank ng mga ito. Tumugon si Fang Ping nang hindi niya nga raw alam kung ilan ang mga ito pero hindi nga raw ang mga ito mahihina. Nagbigay na ng hudyat ang ating bida na kailangan na raw nilang tumakbo. Tumalo ng isang catacombs martial artist sa bintana ng bahay para agad siyang makalabas. Habang tinitingnan nito ang nangyari sa kanilang hardin ay isa-isa na ring naglabasan sa loob ng bahay ang iba pa nitong mga kasamahan. Nakita nilang lahat na halos kakaunti na lang ang mga herbs na natitira sa kanilang hardin. Sinabihan ng isang catacombs martial artist ang kanyang mga kasamahan nang sumunod daw ang mga ito at papatayin daw nila ang mga tao na nagnakaw sa kanila. Sa mga sandaling ito ay patuloy na tumatakbo ang dalawa para agad na makalayo sa mga martial artist na humahabol sa kanila. Napansin ni Qin Fengqing na mabilis rin daw palang tumakbo ang ating bida. Binanggit ni Fang Ping na 5 catacombs martial artist daw ang humahabol sa kanila. Rank 4 nga raw ang 4 sa mga ito at rank 5 naman ang isa. Hindi nga raw sila kayang abutan ng mga rank 4 at napakalayo na raw nila mula sa mga ito, at tanging ang isang rank 5 na lang daw ang nakasunod sa kanilang likuran. Tinanong ni Qin Fengqing ang ating bida kung makakaya ba raw nila itong patayin. Sumagot ng oo ang ating bida, kaya inihinto na nila ang kanilang pagtakbo at sabay na nilang inatake ang rank 5 martial artist na humahabol sa kanila. Tinawanan lang ng catacombs rank 5 martial artist ang pag-atake ni na Fang Ping at Qin Fengqing. Sinalag nito ang pag-atake ng dalawa gamit ang mga suot nitong arm guard sa magkabila nitong kamay. Doon na napagtanto ni na Fang Ping at Qin Fengqing na isa raw palang intermediate rank 5 martial artist ang kanilang kalaban. Sinabihan ni Qin Fengqing ang ating bida nang gawin na lang daw nila kung ano ang plano na ginawa nila noon. Sinabi ni Fang Ping na marahil ay isa na nga raw rank 5 ang kanilang kalaban pero wala pa naman daw ito sa advanced rank. Tinanong niya si Qin Fengqing kung makakaya ba raw nitong pumatay ng ganoong kalakas na kalaban. Tumugon si Qin Fengqing nang mapapatay niya nga raw ito gamit ang isang pag-atake. Sumugod na si Fang Ping para bigyan ng pagkakataon si Qin Fengqing sa gagawin nitong paghahanda. Ginamit na niya agad ang kanyang 7 slashes unified para atakihin ang kanilang kalaban. Matagumpay na nakadepensa ang catacombs martial artist gamit ang isa nitong kamao. Naisip ni Fang Ping na napakalakas nga raw nito para sa isang rank 5 martial artist, madali nga lang daw nitong napigilan ang kanyang 7 combined slashes. Bigla na lang sumulpot ang catacombs martial artist sa tagiliran ng ating bida. Sa posisyon ni Fang Ping ay wala na siyang ibang nagawa kundi balutin ng vitality ang kaliwa niyang kamao para salubungin ang pag-atake ng kanyang kalaban. Nagtagpo ang suntok ng rank 5 catacombs martial artist at ang suntok ng ating bida.
Hindi man napuruhan si Fang Ping pero napaatras siya ng ilang distansya. Sinamantala ng Catacombs Rank 5 martial artist ang pagkakataong ito para agad na lapitan si Qin Fengqing. Naramdaman ng Catacombs martial artist na mukhang mapanganib ang pag-atake na inihahanda ni Qin Fengqing kaya ito na muna ang uunahin niyang patayin.